Una nato ning kinabuhi ni Abraham. Ako ning gisugdan og devotion natong Saturday, Friday. Genesis chapter 12 verses 4 to 9. Okay, I'll read verse 4, then read niyo verse 5, puli-puli ta hangtod maabot ta sa verse 9. Amen? Okay. Genesis chapter 12 verse 4. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abraham passed through the land into the place of Shechem, into the plain of Moreh, and the Canaanites was then in the land. And he removed from thence into a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he builded an altar to the Lord, and called upon the name of the Lord. Lord, thank you for today. Salamat kaayo nga naa imong kanakan ni Simba. Nipili sila, Lord, maminaw sa imong pulong. Busa, I pray, Holy Spirit, tagaay kog wisdom, guide my mind, guide my lips. Dili na ko ni pwede mahimo, Lord, kung ako alang kaugalingon nga kaalam, kung dili guide di ko, tabangi ko karong kadlaw. Labi na sa ilang spirituhanon nga panginahanglanon nun. I pray nga tabangan ko nimo nga mapahinumduman sila, mabadlong, o ako sad, siyempre Lord, ang imong mensahidor, una may wa nimo nakita nga maayos akong kinabuhi sa pasaylo ako, hugasi ko sa imong hamiling nga dugo. I pray, Lord, himo akong worthy, Lord, matubang diya kanimo, og sa imong sangkanakan, nangayo sa kong pasaylo, mabangi sad sila. Kung may kahiliukan ang mong kaaway, sa ngalan ni Jesus Kristo sa hamiling dugo, ako sang ibadlong, di sila pwede magsamok-samok diri. Kay kini holy ground, ako silang uh, hangyo ang imong mga anghel sa paggapos niini. Tagay sa proteksyon ang among kuryente, internet, ang matag, corner ani nga property, Lord, ikaw magabantay, Lord. Salamat kay tagay sa wisdom ang nagklase sa mga bata, tagay sila kaalam, Lord, nga mahinumduman sa mga kabataan ang ilahang klase karon. Dalaygon kay ka, gibalik na matandong gimaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Lingkod, Abraham's submission to a life of faith. Abraham's submission to a life of faith. Ang submission ni Abraham sa kinabuhi sa pagtuo. Kaya nga naman, dili pwede isip Kristohanon nga dili ta magkinabuhi sa pagtuo. Amen? Mo nang niingon dire, kay numdum ko, gamay pa ko, young boy, that we move around from place to place quite a lot. Gikan mi sa Cebu, dayon pagikan namo sa Cebu, ingon na akong daddy nga moadto tag Mindanao. Unsa man ang Mindanao? Basta sakay mig barko, pag sakay na mag barko na inisugat sa moang elf, sakay mi dayon naniudto mi diha sa iligan, naniudto dayon pag-abot namo diha sa tubod sa ilang winsing angay, pag-abot namo didto, anak ko, hala, nabaguhan ko kay nga naman naanad ko nga naay si tawa ni naami bathtub. Pag-abot diha, walay bathtub. Dayon, anak ko, walay gripo. Ang pag-abot na mo, bumba. So lahi kayo kahimuan. Mo nang we live in this town for a while and then we move to another town, or maybe we just move from house to another in the same town. Dayon, ang problema pag yun, pag-abot na mo diri, dili may makasinabot sa mong kadula, kaya nga naman, English speaking maming duha ni kini. Speaking ning dollars mo ni. So walay makigduol na mo kay nga naman, hey, hi, how are you? Mag-in-English mi niya ang among kadulak kay mga Bisaya man. Ay, dili, makadungog yun mi minsan. Ay, dili ta ng mga anak ti Pastor Iki, mga English speaking man. Di ba? Mo nang
Gagmay pa mi, na-feel na nako nga gibitray ko. Gamay pa mi, murag na-feel na ko ba nga walay ganahan ako. Di tayo joke namin to. And we never stayed at any place for a long time. In a sense, was a pilgrim while growing up. When I got saved, I soon discovered from reading the Bible that the Christian life is also a pilgrimage. Nga atong Kristohanong kinabuhi, pilgrimage ta. Dili ta dire permanente, lumalabay ra ta dire. Paminaw ha, dili ta dire permanente. Lumalabay ra ta. Pilgrimage. Muagi ra ta aning kalibutana. Kaya nga naman, and it is appointed unto man once to die, and after this, what? Judgment. But pasabot, dili tao'y forever mabuhi. Bisag unsaon nimo workout, bisag unsaon nimo kaon og healthy foods, nindot kay kaglawas, nindot kay ka og ano, dayon nabanggaan ka sa ice cream, patay ka. Or natulog ka dayon, wa na kakalihok, wa na kakaano. Mo nang dili ita permanente. Mo nang ingon siya sa 2 Peter chapter 2 verse 11, dearly beloved, I beseech you as strangers, may kag strangers gani. Dili ka taga diri, estranghero ka, and pilgrims. Mo nang ningon siya, abstain from fleshly lust which war against the soul. Ayaw palayo sa mga fleshly lust. Kaya nga naman, mo na igagubat sa atong kalag. Every one of us that is saved is a pilgrim for the Lord this morning. We are in a journey that begin the day we receive Jesus into our hearts, that we will continue until the day we arrive in heaven. Since nga nidawat nimo si Kristo Jesus, isip nimong personal nga manluluwas, nahimo ka nga mangnanglangyaw. Kaya nga naman, ang atong adtuan, nigabot na to, kung dili ta mamatay, kung naa ang rapture, moabot ta, adto ta dito sa langit niya. John chapter 14 verse 6, pablihan na to, John chapter 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Para di ko masayop. John chapter 14. Okay, verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. What? In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, and I go a place for you. But pasabot, hey, pamina, ningon si Jesus Christ, hoy, ayaw mo kagool, ayaw mo kabalaka. Gani, gubat na niya umaabot nga gubat, base na ay World War III nga coming. Ang Iran karon nahimong killing fields. Ang mga tao karon dito, daghan kay mga patay dito. Dahil sige gubat, kay ilang gusto kwaon sa US, anak ko, gubuta. Muna niya siya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Tuon ako, in my Father's house are many mansions. Hey, paminaw, kung wagi kay balay diri, kung gamay imong balay diri, ayaw kabalaka kay nag-abot sa panahon nga kwaon ta sa Ginoo, mansion atong po yan. Amen? If it were not so, I have told you, I go to prepare a place for you. Di andam gyud mismo sa Diyos. And if I go and prepare a place for you, ningon siya, I will come again and receive you into myself. Kwaon niya, and that where I am, kung asa ko, there ye may be also. Kung asa si Jesus Christ, naapod ta. Promise na niya. Pero tanaw na ko sa inyo, kay murag dili mo padung sa langit. Ang inyong naong bitaw kay murag padung mo dito sa impierno. Murag wa mo na nagiya og mansion. Mo nang mingon sila, ayaw mong saba ha kay secret millionaire bi ako. We, lagi. Man imong titulo bi, John chapter 14 verse 3. Asa man na? Giingon dira sa Bible, if I were not so, I have told you, I prepare. Si Jesus Christ mismo nag-prepare og
mansion para sa tuwa. Mo nang paminaw, secret millionaire. Ayaw mo lakaw-lakaw pataka. Kaya nga naman, kidnapo niya ka. Pastor, kanindot ng taana, Pastor, wa ko'y kwarta diri. Sige lang. Mabitong niingon siya sa verse 1, let not your heart be troubled o maagi na ta diri. Sige. Kini. Public na ko ni ha. Public na ko ni. Balik sa Ginoo, mabilin nga nimo, inyuhan ng pick up, inyuhan ng simbahan, inyuhan ng balay, imuhan ni tanan. Kalaki lang ka. Kay naay nimo ari diri dayon markahan ni kag 666, dayon kung dili ka magpamarka, putlan kag liog. Imuha tanan. Nag-meeting mi na sa kapuntag diri, nag-meeting mi diri. Niabot si Kong ba si Dante. Ana siya, nangita siyang jingjing, nangita siya sa tagabalay, wa gi tagabalay. Ana siya, rapture bilin jud ko. Dito man mi nag-meeting. Wa po niya una Wa niya una nabilin siya niya si tatay naa. Ana siya, ay may gani na si tatay. Kaya kung wa pagin si tatay, bilin daw siya. Uy, sigurado biya ha, kuyog mo dito namo sa langit ha. Kibasi biyag. Paminaw, lumalabay ra ta diri, dili ta diri pirmi. Agi ra ta ba? Mo nang ayaw kagool, makinaunsa ka diri kay nga naman lumalabay ra man ta. Di man ta permanente nga naa diri. Ano bitaw ko? Bitaw no. Ang angay mag-uol kanang dagko kay balay. Kaya nga naman, biyaan ako ni ang akong balay worth 25 million. Bintana pa lang. Grabe na, Pastor. Huy, naay mga tao ing ana, uy. Ang ilang kwarto perting mahala. Pero kita, walay trangka atong balay, kung uyugon og iro, masudlan, pero nigtulog na to, walay pakialam, gausig ang iro diha, gaaway ang iring diha, gaaway ang imong silingan, wa ko'y labot, basta matulog ko. Pero nay mga dato karon nindot kay balay na security guard, 24/7, gasuroy-suroy para walay pero dili katulog. Pero ikaw, wa pa ka sa imong higdaanan, natulog na ka. Laliman ka, nagtrabaho ka, nakatulog ka. Ang kuyaw, Ma'am Carla, Kuya Ruby, kanang nagbangus, basa kayo, pero nakatulog. Nga naman, naatay peace. Naatay kalinaw. Mo nang, paminaw, kayo kaguol, agi naman ta diri. Mabitong, anak ko adik, kung itiwasod og pintal ning balaya, kaya nga naman, basing mo balik ng Ginoo. Sa ako man, nindot yung balaya, anak ko, sige lang. Life after death. Monang, today I would spend time with the first pilgrim, si Abraham, ang unang pilgrim nga nigawas, this man named Abraham, the first one to leave everything behind to walk with the Lord by faith. His pilgrimage was not easy. Yes, dili easy. Paminaw, sa dihang mo dawat ka sa Ginoo, mingon ka, Pastor, nana mo ta ko'y Ginoo, nana ko'y manluluwas, nangimo na mo ta ko langitnon nga man. Ayahay na unta akong kinabuhi, wala biya nag-promise ang Bible ana. Dili easy. Bisan na si Jesus Christ ang iyong kinabuhi, dili biya sayon. Daghan gyapon ang masuya sa iya, daghang mudaot sa iya. Si Jesus Christ na ganito, kung isipon ni mo way sala, kita pa ba ka? Monang, ningon siya, Abraham sets the example for you and me this morning. He shows us how to live out our lives in absolute faith, in a total commitment to the Lord God Almighty. Monang, number 1, ang pinaka-importante sa number 1, verse 4 and 5, Abraham's obedience. Abraham's obedience. Di ko makalimot ni Daddy, mingon siya, koy bisag dili ka kasabot sa akong gisugo koy bisag koy basta sugoon kita ka ana patuo lang koy, just obey.
Okay, verse 4 and 5, tanaw na to, balik ta sa tong text. Niana siya, and Abraham departed as the Lord spoken unto him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. And Abraham took Sarah his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Sa pag-ingon ni Jesus, niingon ang Diyos, Abraham, hawa diha, kuyog hawa diha sa imong mga kaparantihan. O dalon ti ka sa lugar nga wa ka ga-expect, kuyog lang nako. Mo nang, it took a while, but Abraham finally came to the place of total obedience to the Lord. That is the same place he wishes to bring each of his children this morning. Mo nang, mingon gani ang Ginoo, sunod nako. Bisag di ka kabalo, di ka kasabot, sunod lang. 1 Samuel chapter 15 verse 22 to 23. 1 Samuel chapter 15 verse 22 to 23. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burning offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and hearken the fat of rams. King Samini, si King Saul ni siya. Ging na, ang context na nigingnan siya nga, patya tanan. Ayaw, wala ibilin. Tanan, gikan sa hayop, tanang mga tao, patya. Pero ningon si King Saul, ato na lang ning ibilin si King Hagag, ibilin nato ning mga tambok, kay atong i-offer. Paminaw, mingon kayo ng Ginoo nga, sunod, patya tanan, patya tanan. Ang dili pagsunod, ang dili pagsunod, total obedience is still disobedience. Nisunod ka pero imo ra bitong gipili ba? Sunod ra ko ani. Di ko mosunod ana. Kinila ako sundon. Kaya nga naman verse 23 mo na sakit, for rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. Paminaw. Ingon ang Diyos, for rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. Ang pagrebelde, sala ni siya, mura ni siya witchcraft, but pasabot, parehas sa siya ani kanabitong gihimo diya sa Sikihor, na sila itulumanon. Kanabitong mga barang-barang, witchcraft ang tawag, anak. Kabante ka karon, tanawa, ang mga batanon, sige nila recruit sa kabataan party list, grabe kayo. Ang ilang lang front lang nila, kuyog lang ka pero ang ila diyan na magrebuildi sila. Mo na pamina mo mga college students, kung nagay mo recruit ninyo, simple ra kayo, mingo din sila, wala ba mo nakakita sa gobyerno nato karon? Wala ba mo naglisod? Nga sila nagkadato, kita nagkapobre? Wala ba ka nakakita ana nga dapat unta nga kitang tanan tao man ta, dapat pantay-pantay ta, pero wala, mao na ang ilang pantay-pantay. Mo nang rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is iniquity and idolatry. Unsa man ang stubbornness? Stubbornness means kabalo ka nga dili na mao, kabalo ka nga sayop, pero sige gihapon nimo gibuhat, mao na siya stubbornness. Balikon nako What is stubbornness? Stubbornness is kabalo ka nga dili maayo atubangan sa Dios, atubangan sa tao, sayop na siya, atubangan sa Bible, sayop na siya, pero sige gihapon yung gibuhat, mo na siya stubbornness. Kausap ng stubbornness, pastor, kanang nagpatikig ka ba? Sige lang, pastor, walihi lang ko, mo gina imong trabaho pag wali radya. Sige. Stubbornness ang tawag, anak. Parehas gud nang kabalo na ka nga mosakit imong kilid niya, sige gyapon kag inom og coke, stubbornness na siya.
Para sa kuha. Kabalo ka nga mukaon kag tamis, maano ang imong diabetes? Stubbornness na siya, Pastor JK. Mo na ang ginakaon, prutas. Nya naman sa mga prutas nga tamis, kupaita, ani, piliom na to. Mangita kog prutas nga tabang. Stubbornness. Mo nang, ayaw katingala kung gahi kago ang imong anak, asa na liwat. Ayaw mingon, liwat ginanimo. Oy, dili, di ba mo liwat silingan, liwat ginanimo nato. It's either sa mama or it's either sa papa. Basta bright, mingon ka, liwat na nako kay bright kayo. Pero kung bugo, minka liwat na sa mama. Sure. Naiparehasa na ba? Suko ka siya. Ikaw, nga nang dili magparehas si silingan, nga bright kayo, tanawa, kadaulin niya, na medal, ni awarding na, may time pasa pa. Katuwa nga mo silingan pa, ang iyang papa pag-graduate niya, first honor, ikaw unsa man ka, no honor, o ayaw pag-expect pa. For rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is an iniquity and idolatry. Because, thou hast rejected the word of the Lord, He has also rejected thee from being a king. Paminaw, ang imo biyang i-reject, labi na, mga young people, nalutsan na sad na. Giingnan nga dili, maguyab-uyab yun. Mag-chat-chat yun. Matingala na lang ko, unsam ning bata lahi. Ay, paminaw, mga people, makadiscern rabag yun mi, basta naamoy sala ang gitaguan. Kaya nga naman, ang dagan sa inyong Kristohanong kinabuhi bitaw, kay magkaana-ana eh. Lahi yun. Una-una, di na ka mananghid sa klaro sa authority. Ikaduha, dili na kay ka makig-fellowship. Ay mong mga amigo diri sa simbahan, imbes nga gusto makigano sa imo, lahi na. So ang imo nang gusto ika-fellowship dito na sa gawas, kaya nga naman, mangita kag comfort, na ako'y gipangutana, nga nung naingana man sa ka, nangita mo comfort. Hoy, by the way, dili ba nimo pangitaon ng comfort sa lain tao, ha? Hoy, kung Kristohanon ka, ang imong comfort naa sa kauban nimong Kristohanon. Dayon, kung lalaki ka, ayaw pangitag comfort sa babae. Lahi man nga comfort mong gipangita. Unsa di ay na-discourage magugkog lalaki kang dako dayon mangita kag advice sa babae. Dapat ang di kita mahilo man ba? Makainom-nom na di kong daddy no, basta nay makasala mo balik yun, mo ano gid siya no kay kanang by the way, dili na ipagduot sa atong kauban na kung dili reminders ni sa mga nagsunod. Kaya nga naman, pirti pang daghana niyo. Imagine ni mo ni. Na-imagine ni mo, Sir Jerome, si James ma in love? Nakalong sleeve, Sir Jerome, Imagine ni mo niya. So, nabuutan kayo niya, di na mo sunod si mo, ha? Nya, pirting trabaho ni dito sa Saudi Arabia, mahagbong na lang kahapit, dahil nagugma-gugma. Sample lang na, ha? Papatunyo. Saan ka papatunyo? Ako siyang ipangutana ba? Mangutana magita. Nangitag comfort sa lain kay nga naman mangita kag comfort dito sa lain lahi gid ang mahatag nga comfort ana. Paminaw, balikon ako ha. Lalaki gig babae ayaw sa mo pag-chat-chat. Taga simbahan. Number 1 gini break ang rule mag-chat-chat gay mo. Masakitan gyud mo. Ang pait ana, nag-feel na kanya wala pa day nananghid. Anya ang di pa lang kasakit ana lahi di ang gipananghiran. Nya na-fall na kano. Kanta na tag wawi wawi. Wawi wawi. Wawi wawi na lang tani.
Ako na lang ikatawa ni ba, pero sakit biya? Pamina mo mga people ha. Every time nga nay mahagbong sa inyo, dili biya mi mo katawa ha. Kita biya kag giunsa na mo paghilak. Dili biya mi malipay ana. Kaya nga naman, ang among gusto nga kamong tanan mo pasong unta. Kuha na unta kog lisensya. Na-discourage na lang ko. 5 na kog kuha. Para pakasal na yun. Nanguhit na ka, dili pa ka pwede magminyo. Unya ra ha? Madalagang gulang, bahalag madalagang guwang ka kaysa mag-aray-aray ka. Di ba? Suntok. Nga naman na, mubalik ta na. Disobedience mangyapon na. Mubalik taglahig yung obedience. Nga, mubalik ta sa tong rules ba, nga, abi siguro nilag ka nang gibaliwala ra nako. Uloy, ready na ko karong January. Abi nilag, nindot kini ipatawag mo rin, diri ka mag-propose, no? Oo. Lisod kina patawgon ka diri niya. Abot ni mo diri, sorry church, nakasala na sad ko. Kada nag-ari ni mo diri niya, ipatawag ang bahay niya. Ana ba? Di kay, noon sa dito? Huh? Tanawa lagi? Mo dito na si Angkas. Awa lagi? Matingal lang ta. Pero, ipatawag ka diri. Tawagon sa nako si ano kay, di ba? Din, propose din ka. Din, kanindot ana. Din, mingo di ko, church, kamo kung nahigugma magay mo ng lakiha, ayaw na. Di ba? Putla na lang na inyong pahigugma. Kung nahigugma mo aning bayhana, ayaw na. Di ba? Ato ni silang ampo, kay after 3 ka bulan, magminyo ni sila. Hindot unta, naputol na nun excitement nun. Tarunga ha? Ikaw na lang ang among baraha karon. Kay basig malimtan ako ni ba? Ato ning bantayan Ate Merlin, Guardia Civil. Kung ipatawag ako una ang ano ni, murag si gini makaunag ano yun. Ninduta no? Dili pa ka pwede mag-eskwela pa daw kay ingon ni mama. Si katawa si GD. Balik ta. Obey lang. Si Abraham, pag ingon niya nga ingon sa Ginoo, hawa diha Abraham, ano diha? Tanawa, ingon si Abraham, sige. Gidala day niya iyang family. By the way, ang total obedience dalo nimong family, dalo nimo tanan. Why ibili nimo? Mo nang number 1 under sa obedience is involve his separation. Kinahanglang separated ka. The call of God had been for Abraham to separate from his relatives and to follow God by faith. Number 1, tanawa gani sa verse 1, Genesis chapter 12, verse 1. Now the Lord said unto Abraham, get out of thy country. Hawa diha Abraham. That's what we call separation. Hawa diha. And from thy kindred. But pasabot sa imong relatives. Sa imong mga igagaw, sa tanan imong mga parente. Hawa diha. And from thy father's house into a land that I will show thee. It demands separation. Lisuda, no? Naana ka, imagine diri, nana imong negosyo diri, nana imong diri, niya moingon ang Ginoo sa imoha, hawa diha, pastor, adto sa laing lugar, dalay mong anak, dalay mong ano, kalisod, anak. Pero si Abraham, nisunod. Involves separation. Hawa. Total, kung gusto ka nga mga lagad sa Ginoo, kung gusto ka nga ano nga naay pagtuo, kinahanglan separated ka. No one can serve 2 masters. Usa ra gyud. It's either you will hate the one or you will separation. Mo nang kinahanglan naagyod ang atong kinabuhi separated sa kalibutan. Kung gusto kag blessing sa Ginoo,
Na ay separation. Mo nang Abraham was called upon to separate himself from everything that would hinder the progress of the walk of faith. Mo nang ningon siya, ayaw di Abraham. Kung ikaw, sige pagkagkuyog-kuyog sa mga amigo, separate. Sige pagkagkuyog sa mga amiga, separate. Hey, paminaw, kung yung people ka, sige kuyog sa mga amiga nga igat, mahimo sa kang igat. Kung ikaw, sige kuyog sa mga amigo nga palahubog, mahimo sa kang palahubog. Kinalang separate. Kung ikaw sige kuyog sa imong amigo nga kusog kay mamalikas, matingala lang ka, mamalikas sa saga. Separate. Ayaw kuyog. Separate. Hawa niya. From thy kindred. Ibalik sa verse 1. Tanawa gani. Genesis chapter 12, verse 1. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred. Unsa man ang kindred? Imong mga parinti nga pula og mata. Unsa man ang pula og mata? Kanang sigig inom. Kabante ka sa mga taong hubog? Kabante ka? Balikon ako ha. Di ba, ulawon kay uban, pero nigkahubog nila kay baga na kay silagnaong, no? English speaking pa. Don't small me because I am not the medium extra large. Tiyaw mo na. I am not the medium extra large. Some of you, maingon din sila, have belittle me. Oh, grabe, belittle, oh. Grabe nga mga wordings diya. But now that I enter the dragon, kabantay ka sa mga taong hubog, kulit kayo, no? Si daddy nasuko gisi sa mga parente ni mama ni ano kay nga naman gituto-tuto siya ba dito sa Arakan. Gituto-tuto siya bawto nya hubog bahubog. Sa nakaminos gid lami agi ilampos eh. Kabala kay labi ka sang papa. Nakaminos gini yung mga tohanan. Sige lang. Gagmay biya kaya kung uyuan. Siya lako biya. Siya isa rin ni kalambos na ko ba? Namula na siya, namulan ko din sa man. Wala. Dito sa kana. Bakulit. And from thy father's house into other land which I will show thee. Separation. Nga naman, gitawag ta dili ta pwede mo kuyog-kuyog aning kalibutana. Separate dapat. Mo nang ningon ang Dios, Abraham, kung gusto ka mo kuyog sa nako by pagtuo, ayaw kuyog sa imong mga parente, hawa diha. Kinalang separate ta. Kaya nga naman, hey, maminaw, sila, dili sila kasabot sa atong nasabdan. Nga di magyud mo inom, kanindot ra na mo inom, nindot bitaw. Nga di magyud mo magbisyo nga na. Di ba sila kasabot ana? Pero grasya sa Ginoo nga kita nga nanay ni Kristo nakasabot na tana. Okay. Unsa may makabugat sa Kristohanon? Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Unsa may makabugat sa Kristohanon, pastor? Okay. Wherefore, seeing we also compass about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Wala ko kakitag runner nga dagkog tiyan. Kasagaran sa runner ni Wang. O gani, ang ilang jersey ana, gaan kay Jitno, gaan kay ilang jersey ana. Ano kay nga naman, para nigdaga nila sutoy, mugbok kay nag-shorts, para nigdaga na walay mo biraan na. Unsa may every weight. And what? The sin which doth easily beset us. Paminaw, kung magdagan gani ka, nga naay magsigig kupot sa imuha, di gyud ka makauswag. Muna, runners man ta, marathoners man ta, isip Kristohanon, panikamutan gyud sa yawa nga makasala ta kay nga man birahon niya ang atong Kristohanong kinabuhi. Kung mahimo ba, kay nga naman kung makasala ka, kay nga naman
Number 1, mawala ang imong kalipay. Number 2, ang imong gi-enjoy sa una, dili na nimo ma-enjoy. Number 3, maibog na ka. Maano sila, balipayon lagi sila, ako dili lagi. Kaya nga naman, naan man kay sala gitaguan. And the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Unsa day makahatag og kabugaton day? Ang sala. Mo nang, paminaw, paningkamutan yun sa yawa nga makasala ta. Kaya nga naman, mo manay mo birani mo. Nindot na kay dagan sa kinabuhi, apil na takag-choir, apil na takag-pagpangalagad sa Ginoo. Nawa na sa kahinay-hinay, nawa na sa verse 2. Mo na ninyo siya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Mo nang ningon siya, paminaw mga runners, ang atong tanawon si Jesus lang. Dili, wala ko kitag runner nga nidaog sigig tanaw sa kilid. Kita bugag runner nga nidagan nga sigig tanaw siyang gilid. Himantay, biya siya nako. Muna niya siya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya nga naman, who for the joy that was set before Him endured the cross. Nga kung magtanaw ka sa Ginoo, makakita ka, grabe, pait ka kung nagyan. Mas pait ang nagyan sa Ginoo, wa pagay kagilansang sa krus. Despising the shame, gipakaulawan na ka, mas grabe nga pakaulaw kang Jesus Christ. Asa may mas grabe nga pakaulaw? Sa unang panahon, kung ilansang ka sa krus, but pasabot ana, grabe ka, kriminal ka. Di mawam to si criminal record. Mabitong ningon si Pilate, wa man siya sala, pero sige lang, ang tao lang nako ang akong pabuton. Pero ningon siya, wa man ni sala ni tawhana. And is set down at the right hand of the throne of God. Maminaw, ayaw tanaw sa isig ka Kristohano nimo. Kaya nga naman, dili mata perpekto. Naamagitay apan. Muna nga siya, looking unto Jesus. Sa kang Ginoo ra ta mo tanaw. Kaya nga naman, the author and finisher of our faith. Nga, siya mo'y nag-set og example ba, nga bisan grabe ang iyang giagian, gihuman niya iyang lumba. Sa may lumba, nga, gipakamatay siya dito sa cross. Kung wa siya nagpakamatay dito sa cross, makaangkon mo kaluwasan, waoy. Nireklamo lang siya, di na kung padayon na Mauram gyapon ni mga tawana, pagkamatya ni mo. Wa. Manang, sin, most of the time, you will not be called upon to sever ties with your family, as was Abraham. However, if you decide to walk by faith, there will be times that they will not be sympathetic to whom the Lord is leading you to do in your lives, especially if they are lost. In times like those, the will of the Lord must be given priority. Matthew chapter 10, verse 32 and 39. Matthew chapter 10. Whosoever therefore shall confess before men, him will I confess so before Father which is in heaven. Kinsa datong mag-confess? Pahibalo. Di mauwaw nako. Mo nang paminaw, kamong nagsulwining, makakita, di mo mauwaw, ayaw kabalaka na, kaya nga naman, nalipay ang Ginoo sa inyong gibuhat. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Think not that I am come to send peace on the earth. I came not to send peace, but a sword. For I came to set a man of variance against his father, and the daughter against his mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's fool shall be the of his own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. So kung mas ganahan pa ka sa imong mama or sa imong papa, dili worthy sa kuha. And he that taketh not his cross and follow after me is not worthy of me.
Mo nang ningon siya sa verse ni, he that findeth his life shall lose it, and he that loseth his life for my sake shall find it. But pasabot ba? Ang imong gisiguro bitaw, dili ang imong kinabuhi ba? Nangalagad ka sa Ginoo, wa ka naghunahuna ba? Naghunahuna, pareha nga ni. For example, silang Pastor Kidi, pwede siya mo, di na lang kung mag-mission, Brad, mo trabaho na lang kung balik. Pero nga na siya, mag-mission ko, mag-start ko sa Inayawan, kaming duha ni Ma'am Joy, kuyog ni Gami. Ang iyang kinabuhi, iyang gihatag para sa ano? Pwede sad, mingon ko, di na lang ko mo Brad, mukuyog na lang ko sa kong asawa, mo adto mi og Canada. Dito na lang, mag-nurse si Ma'am Tin, then ako yung mabantay ni Lucas, ako yung mabantay ni Cham. Para sa inyo, hagod. Wala niyo kwintaha ang inyong kinabuhi, kaya nga naman, whosoever he that findeth his life shall lose it. Kanang maniguro ka sa imong kinabuhi ba, aning kilibutan na, and he that loses his life for my sake shall find it. Nga nangalagad ka, parang preacher Gismar, gracias sa Ginoo, pwede man siya mo padayon og mangitag trabaho, pero sige, dire ko, kuyo ko ni pastor, kuyugan ako siya. Mo nang naakay kalipay, matingala ka, lipay lagi sila, ako guol lagi ko. Kaya nga naman, nasabtan na mo ang essence sa kinabuhi. You cannot understand the Creator kung wa ka kasabot sa purpose nimo, kung wa ka kasabot kung kinsay nag-create sa imo. Mo nang tingala ka, grabe no, gikan sa buntag, naa sa diri, choir, pagkahapon, nanapod. Not only that, separation, number 2, involve his substance. Substance. Verse 5 tells us that Abraham left to follow the Lord, took all his substance. Tanan niyang butang. In other words, when the Lord got Abraham, the Lord got everything he had. Abraham did not leave anything behind for the world to use, but he took it all and went after God. Gidalan niya tanan. Wa niya gibilin. Mo na, sa pagpangalagad sa Diyos, ayaw wa kay bilin, dalha tanan. Pagpangalagad sa Ginoo, dalha tanan. Imong pamilya, dalha. Mo nang, you can gauge the level of person's commitment of the Lord by how much of the person's stuff and been dedicated to the Lord. We get hung up on tithe and believe that a person ought to tithe. But what do you do with the 90% is most important to the Lord as what you do with the 10%. You see, God doesn't want His part. He wants us your part too. He gives us what He does so that we might use it for the glory and for His kingdom's work. That's why some folks don't ever have anything. They peel off a peso for the Lord and spend the rest of the 10 on themselves and the things on the world. Mo nang ningon siya sa Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that he may meet, with it shall be measured to you again. Kung unsay gihatag sa imuha, depende sa imong gihatag, mo sad ang mubalik diha sa imuha. Mo nang ningon siya sa Malakay chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven and pour you out blessings, that there shall be not room enough to receive it. Daghan na ra ba kay glali sa ni karon? Unsa man ang kuan sa balaod na sa Dating Testamento. By the way, ang tithing, ang tithing dili ni pugsanay. Dili mo pugson sa paghala direha unsay ano. Pero kung nakasabot ka, ang tithing iuli nimo ang iya sa Ginoo. Wala pa ka nag-offering, nag-uli pa lang ka ang iya sa Ginoo. 10%. Kaya nga naman, kung mayroong kagsobra pa ana, mas grabe ang giving sa New Testament. Ibaligya nilang balay, ibaligya nilang ano. Pero ang gingon sa Ginoo, bring ye all the tithes. Pastor, asa din na padung atong offering? Kani ding electric pan nga ang sakyanan nga dagdagan. Kining mga ano, dili ta kapalit ani kung walay halad.
That is not a motive for giving to the Lord in His name, but it's a benefit. How much of your stuff does the Lord have? Or do you have your pile and God's pile? Okay, Haggai chapter 1, verse 5 to 11. Now therefore, thus said the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. You drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe, yo, but there is none warm, and ye put earnest wages, but into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Verse 8, go up into the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I'll be glorified, saith the Lord. You look for so much, and lo, it came a little. Tanawa, ala, sige kag pangyawat, pero wa gihapon, kulang ra gihapon. And when they brought it home and did blow up it, why said the Lord rose? Because mine house is a waste, and you run over mine house. Therefore the heaven, verse 10, over you is stayed from dew, and the earth is stayed from fruit. Verse 11, and I called drought up the land, up upon the mountains, and upon the corn, upon the new wine, upon the oil, upon that which ground bringeth forth, upon man, upon cattle, upon all the labors of thine hands. By the way, if you have a problem with your tithes and offerings, you really don't have a problem with your tithes and offerings. You have a problem with your heart. Kaya nga naman, unang-una ang tao dalo gyud, dili gini mo hatag. Pero kung kasabot ka sa gihimo sa Ginoo sa imuha, unsa ka faithful ang Ginoo sa imuha, wala na problema. Of course, the thing is bigger than just God wanting our money. He wants all of our stuff to be dedicated to Him. Not only substance, surrender, last, involve His surrender. A separation, substance, involved His surrender. The Bible tells us that Abraham did as the Lord had spoken to him. Abraham learned on the secret of pleasing God is simply doing what He says to the letter. Even though the Lord called upon his life would be difficult, it was the only course of action that made sense. You see, faith builds no barriers. It simply does what is told and trusts God to take care of the rest. As we progress on a pilgrimage, the sooner we learn the lesson, the better. The only way to enjoy the Christian life is to come to the place of total surrender. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies, what? A living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is what? Your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good and what is acceptable and perfect will of God. Ningon si Apostle Paul, hey, giawhag mo nako mga kaigsunan by diha sa kaluoy sa Ginoo nga ihatag ang imong lawas, a living sacrifice, balaan, acceptable diha sa Dios, which is your reasonable service. Og ayaw, paminaw, be not conformed to this world. Ayaw suon sa hubog aning kalibutana. Ayaw anak bitang kung unsay uso naa ka diha, ayaw. But be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good. Kung dili bitaw nimo ilisan ang imong una-una, dili gid nimo masabtan ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. And what is acceptable, perfect will of God. You might think, as you read the life of Abraham, that God wanted Abraham's stuff. Friend, God didn't need Abraham's stuff. He is interested in your stuff either. All ever wanted from Abraham was Abraham. That's what all about. Everything this man endured was about getting him on the altar. That's where the Lord wants us to. Not only that, obedience. Number 2, Abraham's opposition. Verse 4. Abraham wasn't going to find everything smooth sailing. There will be difficulties in his pilgrimage, yet there will be in ours. Let's notice a few obstacles that Abraham faced as he journeyed. Na ay opposition.
na ay kalisdanan. Letter A, the days opposed him. Why? Abraham was 75 years old. Sa pagpangalaga ni Abraham, 75 years old, when he left this pilgrimage. That's about the age when some people begin to seriously think about slowing down. Not this man. Hey, paminaw, ang pagpangalagad sa Ginoo walay edad-edad. Bahalag sakit imong tuhod, bahalag ano, basta mangalagad ka sa Ginoo, naakay kalipay diya. Hala, padayon. Walay retirement eh. Asa mga retirement ni pastor, ni kamatay na nimo. Abraham, 75 years old, he set out of that age to follow the Lord. I'll guarantee you some of his kinfolks thought he had lost his mind. Ningon siya, nagkatiguwang mo si Abraham. Naunsa naman eh. Dapat mo pahuway na unta ni siya. Pero wow, padayon. I can almost hear them as they try to talk some sense into older Abraham. But he is determined to follow the Lord in spite of his age. I must just remind you, mo nang, paminaw, mas maayo yun mga lagad ng simpre bata pa ka. Salamat mga people, kuyog mo na mo every Saturday. Ala, kuyog, distribution sa tracts, ngalsag mga ano, salamat inyo. Kaya nga naman, nigabot sa panahon nga mga minyo niya mo, malahi na sa ang dagan na sa imong Kristohanong kinabuhi. Lahi na imong priorities. May I just remind you that there will never come a day when you can turn into your traveling shoes and your walking stuff for a rocking chair. Moabot sa panahon nga gusto na unta ka, mga lagad sa Ginoo, pero sakit na imong tuhod. Uy, Sabado man day karon no? So winning day, ay, gusto ta ko mukuyog, pero sakit man, arthritis naman ko. There will come a day when you cannot teach anymore. There will come a time when you cannot preach anymore. There will come a day when you won't even be able to attend church anymore. Dili na ka makarisimbahan. Mo nang, hey, samtang maayo pa imong lawas, salamat sa Ginoo na kasimbahan, amen. Kaya nga naman, muabot sa panahon, pili ka, mulingkod ka diha o mulhigda ka sa imong higdaanan nga nakay dextrose forever. Kung ako, mas maayo nga mulingkod ko diha. But until we go home to glory, there will never be a day when we will have a liberty to sit down the Lord. Titus chapter 2 verse 3, that the aged man be sober, grieved, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Kining mga aged man, but pasabot ning mga married men o mga men sa church, kinahanglan sila sober, grave, temperance, sound in faith, charity, and patience. Mas taas ang ilang pasensya, mas grabe ang ilang paigugma, o ang mga aged women likewise, that they may be in behavior as becoming holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. Kamo mga mama, kamo'y mutudlo sa mga maayong nga butang. 1 Timothy chapter 4 verse 3, mga young people, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. What? In word, sa pulong, in conversation, unsa man ang conversation, manner of life, charity, in spirit and in faith, and in what? In purity. Kinahanglan mahimo tang example. Ang Kristohanong kinabuhi naagi opposition, dili ni siya ingon nga nindot nga dagan. Naagi siya opposition gid. Dili siya smooth. Kung tawgon gyud ka sa Ginoo, mag-walk by faith, dili sayon ang pagtawag sa Ginoo. Dili ing anak ka sayon, para sa Abraham. Dili ing anak ka sayon. Manindog na mag-pray ta. Dako ang ulop yung mata. Lord, salamat kayo. Nga mo nasabtan, Lord, nga lumalabay lang may kalibutan na dili me forever nga nadere. Na may mga opposition, na may mga pagkulang na mo, Lord, I pray, bless, Lord. Kinahanglan na mag-total obedience. Kung dili mi mo obey diha nimo, Lord, useless ang among pagsunod diha kanimo. Busa tabangi mi, Lord, nga we will obey according sa imong pulong, Lord. Total obedience, total separation. Kaya kung dili mi mo separate ani kalibutan na, there will be no difference sa among kinabuhi, Lord.
Samtang nagduko ang inyong ulo pa yung mata. Bising mingon ka, Pastor, wa ko kasabot, Pastor. Yes, lumalabay rami. Kami din, Lord Pastor, nga wa pa nakadawat ni Jesus Christ as our own personal Savior. Kinahanglan mig relasyon. Kaya nga naman, kita makasasala ta Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tungod sa sala mo, nagdala na to, padong ta sa kamatayon. For the wages of sin is death, na bayad ang sala mo na siya kamatayon. There took na duha ka klase nga matayon, physical death and spiritual death. Kining physical death ang atong lawas, padulong ni siya dito sa cemetery. Ang atong kalag muhimulag man na. Naingon sa Revelation 21 verse 8, but the fearful and unbelieving and all the liars shall have their part which is burneth with fire and brimstone, which is the second death. Kita unta padong ta sa impierno. Pero kabalo ka, nakanindot, tiwaso na tong versikulo, for the wages of sin is death, pero the gift of God, ang regalo sa Diyos mo, ang kinabuhing walay katapusan, diha lang kay Kristo Jesus. Kaya nga naman, unsa nagibuhat ni Kristo Jesus? But God commended, Romans 5:8, His love toward us, that while we're yet sinners, Christ died for us. Gipakamatyan ta sa Ginoo dito sa cross. Ang ato siyang dawaton ug tuhuan nga isip na tong personal manluluwas. Dili nga ang atong kaugalingon, kaya nga naman, dili ta makaluwas sa itong kaugalingon. Muna ningon sa Romans chapter 10, verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth and believe in the Lord Jesus Christ, that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. Kinahanglan imong ikumpisal nga si Kristo Jesus mo'y nagpakamatay dito para magbayad sa itong mga sala. Para sa mga bisita, samtang gaduko ang inyong ulo. Kasi ngayon ka, Pastor, karon na ako nasabtan din, kinahanglan din kong relasyon sa Ginoo. Kinahanglan din ako dawaton sa Kristo Jesus, isip na akong manluluwas. Pastor, wagi ko kasabot ana sa una. Bisan ikaw sa una, wa pa ka, sige lang kag-ari diri simba ka, pero wagi ka totally nakasabot sa kaluwasan. Kaya nga naman, kung tinod ka nga luwas, naagi pagbago sa imong Kristohanong kinabuhi. Pero tanaw nimo dugay na kay kasi maurag yapon basig wala ka nakatinod anay nakadawat ni Jesus Christ. Mo nang karong kabuntagon ginaawhag na akong mga bisita o dili man bisita, mga kauban namo sa simbahan, kung wala pa nimo dawata sa Kristo Jesus, isip ng personal luwas. Ari tubangan, guidan ta ka unsaon nato nga madawatan si Kristo Jesus, isip ng personal luwas. Kinsa may mga bisita nga gusto mo dawat ni Jesus Christ, ari tubangan kay guidan ta ka unsaon nimo pagdawat ni Kristo Jesus, isip na tong personal luwas. Naa ba? Mga bisita namo. Mayon ka, Pastor, di ko sigurado, Pastor. Ali diri, ayaw ka ulo. Ali diri. Mas maayo nang ningon si Jesus Christ, ang mauwaw ka nako, ikaw sa nako dito sa akong diri natin mga bisita dili. Mga members palihog na mo ampo padayon kay natin mga bisita. Ali diri. Diri. Tubangan. Diri, atubangan naman ako. Salamat kayo sa akong sabtan, pagsusupran na ako, kasasala. Salamat kayo sa ikaw, pakamatay, sa krus, bayad, ng mga sala. Jesus, tarong kabutag, nadawat ko ikaw, good, kasing-kasing, iwasa ako, klase ko, sa mga bilingan ko, nagiula, sa cross. Ikaw na, magahari, salamat. Ako sa inyo. Lord, salamat ani mga kalag nga ni dawat diha kanimo, patuboa sila Lord. I pray nga imo silang padayon og panalangin, nahimo sila nimo nga anak. Tabangi sila sa ilang trabaho. Salamat sa desire sa ilang amo nga gidala sila diri para makaangkon sa pinakaimportante ang kaluwasan. So I pray Lord nga makasimba pa sila balik para motubo diha kanimo, tabangi sila padayon kuy silang pamilya, silang asawa ug ilang mga anak. Ayaw sila kalimti, dalaygon kay ka sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Balik mo sa inyong Quran, pwede mo balik. Ug kamong mga Kristohanon, basi mingon ko, Pastor, pasaylo ako, Pastor, daghan kong mga disobedience nga gihimo. Arin sa tubangan ni na Lord, pasaylo ako, dili yun, usahay mo, reklamo ko,
daghan kay kog mga reklamo diha kanimo, dili day dapat kay ngano man mas daghan day ang imong sakripisyo diri kanamo. Why don't you come and say, Lord, thank you. Thank you. Nga imo kong gitawag, it's a life of faith. Kay pagtuo man so kinahanglan Lord, total commitment. Kay kung walay total commitment, dili magka ano akong kinabuhi. Why don't you come and said, Lord, thank you. Thank you, Lord, that we should just obey you. We should just follow you. Yeah, there will be opposition. Dili smooth ang Kristohanong kinabuhi, pero salamat na ay mga challenges sa among trabaho, na ay mga pagkukulang namo diha, pero salamat Lord, mubalik minimo nga ikaw ang among tugyanan padayon uban. Busa Lord, tabangi ko parehas ni Abraham, I will separate my life. Kinaa diha tinud-anay nga kalipay. Lord, tabangi mo mga katawhan. Salamat kayo nga nawali na imong pulong. Tabangi sila, ay sila kalimti. Salamat kaayo, Holy Spirit. I-bless sila padayon, sila mga trabaho, sila mga negosyo. Dalaygon kay ka, Lord. Dili to ako, kung dili ikaw to, Lord. Salamat kaayo, panalangini ilang mga trabaho, ilang mga negosyo, unsa may ilang gidul sa ilang atubangan. Naabi sila pagkukulang di kanimo, tabangi sila, Lord. Ay sila kalimti. Dawata ang mga pagampo sa mga katawhan. Salamat sa mga nagdawat nimo, sa imong isip nimo personal maluwas. Patubuha sila padayon nga na sila kahadlok di kanimo. Dalaygon kay ka, salamat kayo sa imong gihimo karon kabuntagon. Papauli ami nga naa protection kuyog diri kanamo always. Kay kung wala ka Lord, wala sad mi. Salamat sa imong kaayo. In Jesus name I pray. Amen ug amen. Pray ta, mga magkanta ta sa atong closing